Aba, siya ang nag-una sa klase. Mayroon na namang bagong estudyante sa klase 13. Nagpapanggap, hindi lang niya binuhusan ng tubig ang bata, pumasok pa siya sa klase. Ang klase para sa ating mga piling estudyante. Mayabang at umalis, pagkapasok niya sa klase, tiningnan siya ng mga kaklase ng may paghama. Dahil lang sa loob ng 2.5 linggo, mula sa pagiging huling estudyante, naging una siya sa buong paaralan. Kahit ang lahat ng libro sa aklatan ay nabasa niya sa loob lang ng isang araw. Ang babaeng nambubuli, nang makita ang bata, hindi na siya natuwa. Akala ba niya ay isa siyang scanner? Nagpapanggap pero hindi niya alam na ang bata ay hindi na ang taong maaari niyang ibuli tulad ng dati. Noong una, araw-araw siyang binubuli ng babaeng bully. Hindi lang siya binuhusan ng tubig kundi ibinuhos din ang lahat ng laman ng bag niya sa sahig at sinipa. Dahil sa pambubuli, hindi siya makapagsalita. Yumuko lang siya at pinulot ang mga libro. Ang resulta, na-late siya sa klase. Hindi na nagtanong pa ang guro at pinagalitan siya sa harap ng lahat. Pinagawa pa siya ng takdang aralin bago ang lahat. Walang magawa, kinuha niya ang test paper na ginulo ng bully. Nang makita ito ng guro, nagalit siya at pinalabas siya para magparusa. Nagsaya ang bully sa likod. Habang nakatayo sa pinto, sobrang naapi siya. Lalo siyang nagalit sa pag-iisip. Pumasok siya sa klase at ginamit ang superpower niya para sakalin ang bully. Namutla ang lahat, nalunod siya sa mga nagtatakang tingin ng lahat. Gayunpaman, lahat ng ito ay nasa isip lang niya. Pagkatapos ng klase, nang makita niya ang bully, mahiyain pa rin siya. Lumapit muli ang bully upang bigyan siya ng babala. Mabuti at marunong kang makinig at hindi mo ako isusumbong sa guro. Pagkatapos magsalita, umalis ang bully ng may paghama. Umupo lang siya sa isang tabi at hindi nangahas magsalita. Sa gabi, kumain siya kasama ang stepfather niya at ang kapatid niya sa ina. Minamaliit din siya ng kapatid niya. Hindi ko maintindihan. Isang ordinaryong babae, may kasama pang anak na may problema sa isip. Ano ang maganda doon? Pala-isip, nakita pala ng kapatid niya ang diary sa aparador niya. Nilait niya na gusto niyang maging alien. Nang tangkain niyang sumagot, tinulak siya nito palayo. Sa harap ng hinanakit na kanyang dinadala, nagtago lang siya sa silid. Kinuha niya ang larawan ng alien, ang pinakapaborito niya, para aliwin ang sarili. Tahan na, huwag kang umiyak. Tinatawanan ka nila dahil hindi ka nila naiintindihan. Napakalawak ng universo, sigurado akong may makakaintindi sa iyo. Palagi siyang gustong maging alien para makatakas sa mundong ito na puno ng pagkamuhi. Ngunit ang hiling niya ay malapit ng matupad. Kinabukasan, isinama siya ng matalik niyang kaibigan para mag-scuba diving upang maglibang. Galit siyang sumisidiretso sa ilalim ng dagat. Habang lumalangoy, bigla siyang nakarinig ng tumatawag sa kanya. Lumangway siya patungo sa pinanggagalingan ng tawag. Hindi sinasadyang may nakita siyang kumikinang na bato. Agad na naglabas ng liwanag ang bato na bumalot sa kanya. Pagbalik niya sa bangka, nakaramdam siya ng isang damdamin na hindi pa niya nararanasan. Ang libu-libong taong sibilisasyon ng mundo ay dumaan sa isip niya. Siya ay napasukan ng isang alien. Mayroon na siyang superpower. Gayunpaman, mahina ang katawan niya. Pansamantalang hindi niya matatanggap ang napakalaking dami ng impormasyong iyon. Bigla siyang nawalan ng malay. Tumayo siya sa rooftop at gustong gumamit ng photosynthesis para makuha ang kaalaman ng mundo. Ngunit maulap ang langit ngayon. Ang dictionary lang ng mundo ang na-download niya. Akala ng mga doktor ay gusto niyang magpakamatay, kaya dali-dali silang lumapit para pigilan siya. Pagkababa niya, naghanda ang doktor na turukan siya ng sedative. Hindi inaasahan, tinulak niya ang doktor. Tumama ang sedative sa doktor. Dumating din ang nanay niya, pero hindi niya nakilala ang nanay niya. Pagkatapos, nawalan siya ng malay dahil sa labis na pagkuha ng kaalaman. Hindi alam ng nanay niya na ang anak niya ay naging isang alien. Sa tingin niya, masyadong atrasado ang mundo. Akala ng nanay niya ay may mataas na lagnat ang anak niya, kaya tinanong siya kung magkano ang isa panandang pandagdag isa. Naramdaman ng alien na nainsulto siya at ayaw niyang sagutin ang tanong ng nanay niya. Dahil dito, lalong naniwala ang nanay niya na napinsala ang utak ng anak niya. Dati, lagi siyang huli sa mga pagsusulit. Akala ko, bobo siya. Hindi inaasahan, iyon pala ang pinakamatalino niya. Ngunit dahil ang dictionary lang ang na-download niya, hindi niya tumpak na maunawaan ang sinasabi nila. Narinig pa niyang mali ang paglubog ng yutiao sa toyo. Mas masarap kapag isasawsaw sa toyo. Hindi ka pa lubusang gumaling. Umupo ka, isawsaw mo sa toyo. Sino ang gusto mong maging? Nakatayo o nakaupo? Sinasabi ko sa iyo, walang makakapag-utos sa akin. Hindi lubusang naiintindihan ng alien na gusto lang ng nanay niya na isawsaw niya ang yutiao sa gatas ng soya. Mukhang hindi pa rin niya naiintindihan ng husto ang kahulugan ng mga salita. Kinuha niya ang palanggana ng tubig sa paanan at ininom. Dali-dali siyang pinigilan ng nanay niya. Pagkatapos, binigyan siya ng isang basong tubig. Talagang hindi siya makaintindi. Tubig ang nasa baso, tubig din ang nasa palanggana. Bakit hindi siya pinainom ng tubig sa palanggana? Napakaabala ng mga tao. Pagka-uwi niya galing sa ospital, natuklasan niyang ang bahay ay gawa sa reinforced concrete at kahit gamma ray ay hindi makatagos. Naramdaman niyang mapanganib ang manirahan dito. Nakita ng kapatid niyang lalaki na nagiging tanga ang kapatid niya. Masaya siyang sinubukan kung talagang tanga nga ba ito. Tinuruan niya itong magsipilyo. Ito ang tinatawag na toothpaste. Ito naman ang tinatawag na toothbrush. Hayaan mong ituro ko sa iyo, lunukin mo ang lahat sa bibig mo. Nakita ng kapatid niyang lalaki na talagang tanga nga ang kapatid niya at sobrang natuwa. Naramdaman ng bata na ang ginagawa niya
Ang mga araw-araw na gawain ay nag-aaksaya lang ng oras. Gusto niyang mabilis na makahanap ng paraan upang makabalik sa kanyang planeta. Kaya, pagdating ng gabi, ginamit niya ang kanyang mental power upang palakasin ang buong katawan niya. Pagkatapos palakasin, para siyang naging ibang tao. Naghanda siyang umalis, gusto pa ring ibuli siya ng kuya niya. Hindi inaasahang naitulak niya ito palayo. Uminom ba siya ng pampalakas? Ang lakas, gayunpaman, pagkalabas niya ng bahay, nakaramdam siya ng gutom. Nagbalak siyang kumain ng barbecue. Ngunit napansin siya ng ilang kalalakihan. Isang babaeng estudyante ng high school na kumakain ng barbecue mag-isa sa hating gabi. Hindi niya alam na napansin na siya ng mga lasing na lalaki. Lumapit ang mga lasing na lalaki at umupo sa tabi niya. Hindi inaasahan, kinuha niya ito, binato sa lupa at madaling inasikaso ang iba pa. Matapos asikasuhin, nagpatuloy siyang kumain ng barbecue ng may kagandahang asal. Mabilis na dumating ang pulisya sa pinangyarihan. Nagmamadaling sinisi ng lasing na lalaki ang bata. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ng pulisya at dinala ang lahat sa istasyon. Inakala ng babaeng pulis na lasing ang bata. Hindi niya alam na napasukan siya ng alien, kaya nang tanungin siya ng babaeng pulis, wala siyang masagot kundi puro. Inakala ng babaeng pulis na labis siyang natakot, kaya sinabi niya rito na kailangan lang niyang tawagan ang mga magulang niya para magbayad at makauwi na. Gayunpaman, hindi alam ng alien ang pangalan ng kanyang mga magulang. Ngunit malabo niyang naramdaman ang isang pangalan sa katawan niya, si Ihailan, ang crush niya. Kaya, tinawag si Ihailan sa istasyon ng pulisya. Nagulat ang hot boy. Akala niya inahuli siyang gumagawa ng masama. Bakit hindi mo tawagan ang nanay at tatay mo? Hindi ko matandaan ang pangalan nila. Sa buong mundo, ako lang ang naalala mo. Isang karangalan mo iyan na maalala kita. Nang malaman niyang ang bata ang nagbigay aral sa mga lasing na lalaki, nagulat ang hot boy. Bagamat galit siya sa bata, naglabas pa rin siya ng 100 hespi para makasakay ito ng taxi pa uwi. Inutusan niya itong lumayo sa kanya ng 50 metro simula ngayon. Hindi ka maaaring lumapit pa. Gayunpaman, pagkatanggap niya ng pera, nagsimulang amuyin ni Tuan mo ang pera. Nakita ni Ihailan ang ginawa niya at tumawa. Inakala niyang provincial si Tuan mo at ngayon lang nakakita ng pera. Nang marinig ito ni Tuan mo, umamin siyang totoo ngang ngayon lang siya nakakita ng pera. Inakala ni Ihailan na sira ang utak ni Tuan mo. Nang malaman ni Tuan mo na ang pera ay makakabili ng mga kinakailangan, naisip niya ang isang mapangahas na ideya para mabilis siyang makabalik sa kanyang planeta. Dinala ni Tuan mo ang 100 rasbi sa isang apat na shop para bumili ng sasakyan. Namutla ang mga salesperson. Isang estudyante ng high school ang gustong bumili ng sasakyan. Ngunit nang makita nilang inabot ni Tuan mo ang 100 respi, hindi napigilan ng salesperson ang tawa. Sa sandaling iyon, may dumaang mag-asawa. Inakala nilang may kapansanan si Tuan mo, kaya tinulungan nila siyang ihatid pa uwi. Nagpasalamat ang mga magulang ni Tuan mo sa kanila. Hindi inaasahang pinaalalahanan ang dalawang babae ang nanay ni Tuan mo na kung may kapansanan ang anak niya, kailangang bantayan ng mabuti. Nang marinig ito ng nanay ni Tuan mo, tumutol siya at iginiit na walang problema ang anak niya. Nang marinig ito ng babae, pinayuhan niya ang nanay ni Tuan mo na harapin ang katotohanan at ipagamot si Tuan mo sa lalong madaling panahon. Pagkasabi niya nito, sumigaw ang nanay ni Tuan mo na hindi maisakit ang anak niya, kaya hindi na kailangang magpagamot. Nang makita ito ng mag-asawa, mabilis silang umalis, iniiwasan ang hindi kinakailangang pagtatalo. Gayunpaman, nang makita mismo ang kanyang anak na babae na lumulunok ng toothpaste, nagsimula na ring magduda si Abu Duurui sa katotohanan ng sinabi ng mag-asawa. Kinabukasan, nagsimulang pumasok muli si Abu Duurui upang mabilis na makisama sa Earth. Nagsimula si Abu Duurui na sumipsip ng malaking halaga ng kaalaman sa Earth. Gayunpaman, nakita ni Lifang ang eksena kung saan hinawakan ni Abu Duurui ang mga libro sa bilis ng kidlat. Kinutya pa rin ni Lifang si Abu Duurui na itigil na ang pag-arte. Nang makita ito, nagbitiw din ng sarkastikong salita ang Queen Bee na si Kifan. Sa pag-aakalang pangit si Abu Duurui, sinabi niya na itigil na ang pagiging gi. Samantala, inakala naman ni Ihailan na nakita siya ni Abu Duurui na nakaupo roon, kaya nag-isip si Abu Duurui ng paraan upang kunin ang kanyang atensyon. Ngunit hindi nagtagal. Tungkol kay Abu Duurui, nahawakan niya na ang lahat ng mga aklat doon. Ngayon, ang kaalaman ni Abu Duurui ay nalampasan na ang lahat. Pagbalik sa klase, tinawag si Abu Duurui ng guro. Lumabas na nag-alok si Abu Duurui na tulungan ang kanyang mga kaklase sa pagsusulat ng kanilang takdang aralin sa halagang 5 respi bawat asignatura. Nang marinig ito, pumayag ang lahat ng mga kaklase at pumila upang humingi ng tulong kay Abu Duurui. Isinulat ni Abu Duurui ang mga takdang aralin para sa kanyang mga kaklase sa napakabilis na bilis. Mabilis niyang nakuha ang kanyang unang gintong barya. At ang dahilan kung bakit tinanggap ni Abu Duurui ang paggawa ng takdang aralin para sa iba ay para makabili ng computer at makipag-ugnayan sa kanyang mother planet. Pinatayo ng guro si Abu Duurui. Nagtataka si Abu Duurui kung bakit siya nahuli. Sinabi ng guro na dahil ito sa ang mga sagot ni Abu Duurui ay hindi kinalkula gamit ang standard formula at walang posibilidad na magkakahawig ang napakaraming sagot. Sinabi ni Abu Duurui na nararamdaman niya na ang formula sa aklat ay masyadong luma kaya't nag-isip siya ng bagong paraan. Gayunpaman, hiniling ng guro na si Abu Duurui ay gumawa ng pagsusulit ayon sa pamantayan. Sa pagdinig nito, tumahimik na lamang si Abu Duurui. Sa klase ng pisika, pinagalitan ng guro ang mga estudyanteng hindi pumasa sa pagsusulit. Sinabing kung kabisado lang ang formula, paano hindi makakapasa sa pagsusulit. Gayunpaman, sinabi ng isang estudyante na nagkabisado siya, ngunit hindi pa rin alam kung paano gawin ang pagsusulit. Inakala ng guro na hindi siya ang hindi
nagtuturo ng mabuti, kundi ang estudyante ang may mahinang pag-iisip kaya't hindi niya magawa ang pagsusulit. At pagkatapos ay sinubukan pa nitong saktan ang estudyante. Nang makita ito, kumadlang si Abu Duurui na sinabing ang paggawa nito ay lalo lamang magpapahamak sa lahat sa pagkamuhi sa pisika. Ang guro sa pagdinig nito ay tumutol agad. Ang estudyanteng may mababang marka ay naglakas loob na sabihing hindi siya magaling magturo. Gayunpaman, hindi na katulad ng dati si Abu Duurui ngayon. Itinulak ni Abu Duurui ang guro at dumiretso sa plataporma. Sumulat si Abu Duurui sa pisara ng isang formula na hindi rin maintindihan ng guro. Pagkatapos ay ginamit niya ang pinakasimpleng paliwanag upang ipaunawa ito sa lahat. Nang makita na napahiya siya, nagbanta ang guro na tatawagan ang mga magulang ni Abu Duurui. Ngunit lalong hindi nagparaya ang ina ni Abu Duurui. Inakala niya na binubuli nito ang kanyang anak. Ang resulta ng class placement exam ay mabilis na inihayag. Si Abu Duurui ang nanguna sa buong paaralan na ikinagulat ng lahat. Mula sa pinakamababang ranggo hanggang sa pinakamataas, isang linggo lang ang inabot ni Abu Duurui. Inakala ni Ihailan na sinubukan ni Abu Duurui na mag-aral ng husto upang makuha ang kanyang atensyon. Pagkatapos ay inilipat si Abu Duurui sa klase para sa gifted students at naging seatmate ni Ihailan. Pagkatapos ng klase, umuwi si Abu Duurui. Hindi pa rin napagtanto ng kanyang kuya na ang kanyang nakababatang kapatid ay naging isang dayuhan na binubuli ng backward humans. Biglang nawala sa sarili si Abu Duurui at itinaas ang kanyang kamay upang ihagis ang kanyang kuya palabas. Ang kuya ay nawalan ng malay at ang nakababatang kapatid ay nagsisi. Hindi niya inasahan na magagamit ang kanyang superpower sa gayong basura. Kinabukasan, gustong hiramin ng nakababatang kapatid ang computer ng kanyang kuya aya't pumasok siya sa banyo. Nagbanta ang kuya kay Abu Duurui na huwag maging padalos-dalos kung hindi ay bibigyan niya ito ng leksyon. Direktang ginamit ng nakababatang kapatid ang kanyang superpower para mawala ng malay ang kanyang kuya. Pagkatapos ay kinalagkad niya ito pabalik sa silid at kinuha ang computer. Ginamit ni Abu Duurui ang kanyang superpower sa computer. Gustong makipag-ugnayan sa mother planet gamit ang computer, ngunit hindi ito tumugon. Hula ni Abu Duurui na masyadong mababa ang configuration ng computer, kaya't nag-isip siya ng paraan para kumita ng pera upang makabili ng isa pang computer. Nakatanggap si Abu Duurui ng tawag, nalaman na nakagalit ng kanyang kuya ang isang masamang gang. Nakidnap siya. Agad na ginamit ni Abu Duurui ang kanyang superpower para hanapin siya. Mabilis na natukoy ang lokasyon ng kanyang kuya. Sa oras na ito, halos mamatay na ang kanyang kuya sa bugbog. Nang makita na malapit ng putulin ng mga ito ang kamay ng kanyang kuya, sa wakas ay dumating si Abu Duurui sa oras. Mabilis siyang kumilos, hinarap ang taong handang putulin ang kamay ng kanyang kuya. Sa sakit, mabilis na tumakas ang taong iyon. Nang makita ng gang leader si Abu Duurui na nag-iisa, ngunit naglakas loob na maging mayabang, nagplano siyang saktan si Abu Duurui. Gayunpaman, sa sandali ng panganib, pinili ng kuya na protektahan ang kanyang nakababatang kapatid. Ngunit hindi pinatawad ng mga tauhan ang mga ito si Abu Duurui. Gusto pa rin nilang halayin si Abu Duurui. Hindi inaasahang sinampal sila ni Abu Duurui. Pagkatapos ay sumipa at pinalipad niya ito. Sumunod, madaling tinalo ni Abu Duurui ang iba pang mga tauhan. Alam ng mga tauhan ang kalalabasan kaya't nagmadali silang tumakas. Mula noon, naging alipin ng nakababatang kapatid ang kuya. Nagbago ang tagpuan. Ngayon, dadalo si Abu Duurui sa military training. Sa tanghalian, naghagi si Lifang ng isang siopaw kay Abu Duurui. Pinipilit si Abu Duurui na pulutin ito at kainin. Dahil sinabi ng instruktor na huwag mag-aksaya ng pagkain at dapat kainin ang lahat. Hindi sana papansinin ni Abu Duurui si Lifang. Ngunit hindi siya tinantanan nito. Pinipilit si Abu Duurui na pulutin at kainin ito. Nagalit si Abu Duurui hanggang sa nabali niya ang kanyang mga chopsticks na sinabing wala pang sinuman ang naglakas loob na tratuhin ganyan siya. Biglang may naramdaman si Lifang na hindi tama. Sa sandaling ito, hindi na nakatiis si Ihailan na nakaupo sa tabi. Kaya't nagsalita siya upang ipagtanggol si Abu Duurui na sinasabing tigilan na ni Lifang. Nang makita ito, mabilis na sumunod si Kifan na pinayuhan din si Lifang na huminto. Ngunit hindi inaasahang hindi na nagtimpi si Abu Duurui sa pagkakataong ito na sinabing huwag makialam si Kifan. Ang pangungusap na ito ay nagpagalit ng husto kay Kifan. Kinuha niya ang kanyang tray at umalis. Gusto ring umalis ni Lifang, ngunit hindi na nakapagpigil si Abu Duurui na sinabing hindi niya maaaring payagan ang isang masamang tao. Nang marinig ito, galit na kinuha ni Lifang ang kanyang tray at akmang ihagis kay Abu Duurui. Ngunit hindi inaasahang mabilis na sinipa ni Abu Duurui ang kanyang paa. Hindi inasahan ni Lifang na mawawalan siya ng mukha dahil lang sa pagsali sa military training. Kinabukasan, nagsimula ang physical training. Nakita ng instruktor ang pagganap ng mga trainee. Lubos siyang nadismaya dahil masyadong mahina ang kanilang stamina. Dumating ang turno ni Ihailan. Nagpakita siya ng pinakamahusay na pagganap. Ang kanyang pagganap ay nakakuha ng pagkilala ng instruktor. Sa huli, tumakbo si Ihailan sa buong distansya sa napakabilis na bilis. Nagpalakpakan ang lahat ng babaeng estudyante para sa kanya. Nakakuha rin siya ng inaasahang resulta at nanalo sa unang pwesto. Mabilis na dumating ang turno ng mga babaeng estudyante. Balak sana ni Abu Duurui na maging low profile, ngunit naaalala ni Abu Duurui ang pangyayari. Batas militar ng kanyang planeta walang awa sa larangan ng digmaan at walang low profile na saloobin. Kaya't nagsimulang bumulusok si Abu Duurui na parang lumilipad. Lahat ay natulala. Sa isang iglap, tumawid si Abu Duurui sa finish line sa loob ng 49 segundo na binasag ang record ng kanilang rehimyento na 6 minuto at 58 segundo. Lalo pang nagulat ang mga estudyante nang marinig ito. Tanging sina Ihailan, Kifan at Lifang lang ang hindi natuwa. Sa hapon, shooting practice. Mahusay na binaril ni Ihailan ang lahat ng bala. Pakiramdam niya ay kulang pa, kaya't sinipa niya si Abu Duurui. Pinipilit si Abu Duurui na ibigay sa kanya ang baril. Hindi siya pinansin ni Abu Duurui. Binaril niya ang lahat ng bala sa isang pagkakataon. Sinimula
Sinimulan ng instruktor na ipahayag ang mga resulta. Yi Hailan, 86 puntos. Kifan, 22 puntos. Si Li Fang ay walang puntos dahil hindi siya tumama sa target. Sunod, si Abu Durui. Inihayag ng instruktor na nakakuha siya ng 100 puntos. Agad na tumutol si Yi Hailan. Sinabi niya na nagpa-practice na siya ng pagbaril kasama ang kanyang ama mula pa noong bata siya at ang resulta ay 86 puntos lamang. Paanong ang isang slow learner na tulad ni Abu Durui ay makakakuha ng 100 puntos? Kaya't sa mga susunod na sesyon ng pagsasanay, hindi na malaya ni Yi Hailan na binibigyang pansin niya si Abu Durui. Ito ay labis na ikinagalit ni Kifan. Natapos ang training session, ngunit mayroon pa ring tinik na hindi maalis sa puso ni Yi Hailan. Malinaw na gusto siya ni Abu Durui. Kahit saan siya magpunta, sinusundan siya ni Abu Durui at nagtapat pa ito ng pag-ibig sa kanya sa loudspeaker ng paaralan. Ngunit si Abu Durui ay parang naging ibang tao mula sa pagiging mahinhin na babae. Biglang naging malamig si Abu Durui. Ngayon, biglang nagtatrabaho si Abu Durui sa isang sinehan. Inakala ni Yi Hailan na may masamang balak si Abu Durui. At tama nga, pagdating ng araw ng sweldo, isinumbong ni Abu Durui si Yi Hailan dahil sa madalas na pagnanakaw ng snacks sa sinehan na naging dahilan upang bawiin ng manager ang lahat ng sweldo nito. Lalo lang nagalit si Yi Hailan sa kanyang pag-iisip. Inakala niya na pumunta si Abu Durui doon para maghiganti sa kanya. Gayunpaman, hindi niya alam na gusto lang ni Abu Durui na kumita ng pera para makabili ng computer. Kaya, upang maghiganti kay Abu Durui, binalaan niya si Abu Durui na nagdulot kay Abu Durui na mapagkamalang mistress sa marriage proposal ng iba. Agad na nagalit ang kasintahan at kinwestiyon ang kanyang kasintahan kung sino ang babaeng iyon. Talagang inakala niya na si Abu Durui ay isang mistress. Nagalit siya na gusto niyang makipag-away kay Abu Durui. Si Yi Hailan, nang makita ito, ay lubos na natuwa, ganap na hindi namamalayan na ang biro ay sumobra na. Nang umiyak sa sakit ang kasintahan, nagalit ang kasintahan at hinanap si Yi Hailan, kinwestiyon kung bakit sinira nito ang pinakamahalagang araw sa kanyang buhay. Nalaman ng manager ang tungkol dito, pinagalitan ang pag-ugali ni Yi Hailan na nagdulot ng masamang epekto sa sinehan. Si Abu Durui ay nagkaroon din ng mga galos dahil sa insidente. Nakadama si Yi Hailan na labis ang pag-aasa ni Yi Hailan at pinayuhan niya itong humingi ng tawad sa kabilang mag-asawa. Ngunit ayaw aminin ni Yi Hailan ang kanyang pagkakamali. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang gabing hindi makatulog, hindi mapakali ang kanyang konsensya. Sa huli, upang makuha ang pagpapatawad ng kabilang mag-asawa, ginamit ni Yi Hailan ang lahat ng perang kinita niya sa part-time na trabaho upang bayaran ang isang crew ng litratista sa kasal. Dinala sila sa isang 3 araw na bakasyon at binigyan sila ng 2 membership card sa sinehan. Pagkatapos lamang nito pinatawad ng mag-asawa si Yi Hailan. Hindi inaasahan ni Yi Hailan na ang isang maliit na aksyon ay magiging sanhi upang siya ay magbayad ng ganoong kamahal. Kahit papaano, hindi na siya nakakaramdam ng pagsisisi ng konsensya. Iba na rin ang pananaw ni Liu Chen kay Yi Hailan. Pagkatapos, upang humingi ng tawad kay Liu Chen. Pagkatapos bumili si Yi Hailan ng inumin para sa kanyang anak sa unang pagkakataon, nag-isip sandali si Liu Chen bago nagpasya na patawarin siya. Scene change. Ngayon ay may filming si Liu Chen para sa cheerleading team at si Li Fang ay miyembro ng cheerleading team. Nang makita ni Li Fang si Liu Chen na dumating, nagdahilan siya at sinabi sa coach na ginugulo siya ni Liu Chen. Nakatayo lang si Liu Chen sa gilid at nagfi-film, ngunit inaapi na siya ni Li Fang. Nagreklamo pa siya sa coach, ngunit hindi niya inaasahan na hindi siya kinampihan ng coach na sa tingin niya ay nagdadahilan lang siya. Naramdaman ni Li Fang na hindi siya nasisiyahan sa pagkakita nito. Pagkatapos, nang makita ng coach na lalong lumalala ang pagsayaw ni Li Fang, ipinatigil niya ang practice. Kung ganito ang takbo, matatalo sila. Naalala niya si Liu Chen na nakatayo sa tabi, kaya gusto niyang subukan si Liu Chen. Nang marinig ito ni Li Fang, nagpakita siya ng paghamak. Hindi inaasahan, ipinalit agad ng coach si Liu Chen kay Li Fang. Hindi rin nasiyahan si Kifan sa nakita niya. Dati, nakita niya si Yi Hailan na malapit kay Liu Chen, kaya nainggit siya. Ngayon, pinalitan ni Liu Chen ang posisyon ni Li Fang. Lalo itong nagpagalit kay Kifan. Gayunpaman, maganda ang sayaw ni Liu Chen. Gustong-gusto ng coach si Liu Chen. Naisip niya ang isang bagong galaw at gusto niyang gawin ito ng kaptain na si Kifan, ngunit umalis ito kaagad pagkatapos tumayo. Biglang tumayo ang matalik na kaibigan ni Liu Chen at sinabing kayang tapusin ni Liu Chen ang galaw na ito. Nang marinig ito ng coach, nagpasya siyang subukan si Liu Chen. Tumayo si Liu Chen na labis ang kaba. Inasahan ni Li Fang na mapapahiya si Liu Chen. Hindi inaasahan, tumalikod si Liu Chen at perpektong ginawa ang mahirap na galaw, nakalapag ng ligtas. Humanga ang lahat at nagbigay ng papuri. Lalo pang nagustuhan ng coach si Liu Chen. Gayunpaman, lalo lang itong nagpagalit kina Kifan at Li Fang at naapektuhan nito ang psikolohikal na kalagayan ni Kifan. Sa mga sumunod na practice, napansin ng coach ang kakaiba at pinunan niya si Kifan dahil sa kawalan ng team spirit. Dahil dito, nagkaroon din ng argumento si Kifan sa coach. Labis na nagalit ang coach sa kawalang galang na saloobin ni Kifan, kaya agad niyang pinalitan si Kifan at ginawang captain si Liu Chen. Parang tinamaan ng kidlat si Kifan nang marinig ito. Kaya't nagpunta siya kay Yi Hailan at nagdrama. Nagrereklamo na inagaw ng e-trader na babae ang kanyang posisyon bilang kapitan. Nang marinig ito ni Yi Hailan, agad siyang pumunta kay Liu Chen upang ipagtanggol si Kifan. Inakala niya na si Liu Chen ay nanggugulo kay Kifan dahil nabigo siyang suyuin siya. Gusto niyang ibalik ni Liu Chen ang posisyon ng kapitan kay Kifan. Gayunpaman, iba na si Liu Chen ngayon, hindi siya pinansin ni Liu Chen.
Mabilis na dumating ang araw ng kompetisyon. Lahat ng koponan ay nagpakita ng kanilang pinakamahusay na pagganap. Ang koponan na pinamumunuan ni Liu Chen ay nanalo ng malaki. Sa huli, dahil sa perpektong backflip ni Liu Chen, nasungkit ng koponan ni Liu Chen ang kampyonato. Sa huli, masayang kumaway si Qifan kay Ihailan, ngunit sa sandaling iyon, naakit na ang paningin ni Ihailan kay Liu Chen. Nagsimula na ring magkagusto si Ihailan kay Liu Chen. Pagbalik, sumulat siya ng note para kay Liu Chen. Mas naging malapit ang dalawa, nagdulot ito ng matinding galit kay Qifan. Si Qifan ay maganda sa labas, ngunit sa katunayan, siya ay sanay sa pagiging mapagkunwari, literal, green tea, mula pagkabata. Maliwanag na nag-uusap pa sila ni Ihailan ng masaya tungkol sa hinaharap. Gusto ni Qifan na sumama si Ihailan sa kanya sa student exchange program sa CITE. Hindi inaasahan, nang malaman niya kinabukasan na isa lang ang slot para sa exchange program, at si Ihailan ay naging kompetensya niya. Agad siyang nagbago ng ugali. Si Ihailan ay inosenteng tumakbo sa kanya, sinabing dahil sa pag-aaral sa SEA. Kagabi, ginamit niya ang lahat ng kanyang acting skills para makipagtalo sa kanyang ama at pumayag naman ang kanyang ama. Nagalit si Qifan nang marinig ito. Sinabi niya kay Ihailan na isa lang ang slot at ang final exam scores ngayong linggo ang pinakamahalagang pamantayan sa pagsusuri at baka matalo siya. Naintindihan ni Ihailan ang ibig niyang sabihin. Tinanong niya ito, ibig bang sabihin ito ang pagiging magkaribal ay hindi na pwedeng maging magkaibigan? Inakala ni Qifan na hindi na sila pwedeng maging magkaibigan dahil mayaman ang pamilya ni Ihailan at madali lang para sa kanya ang pag-aaral sa ibang bansa habang siya ay iba. Ang pag-aaral sa ibang bansa ay ang pagkakataon niyang baguhin ang kanyang buhay. Hindi inaasahan ni Ihailan na ang taong napakabait sa kanya kahapon ay magiging kaaway na niya ngayon. Itinuring na ni Qifan si Ihailan bilang isang mortal na kaaway habang si Ihailan ay iniisip pa rin siya. Alam niyang si Qifan ang may pinakamababang grades sa kanilang tatlo kaya nagpasya siyang tulungan siya. Kinagabihan, nihack niya ang school system at prinint ang final exam questions. Kinabukasan, ibinigay niya kay Qifan ang exam questions. Inakala ni Ihailan na mapapakilos niya si Qifan. Ngunit ang natanggap niya ay hindi pasasalamat kundi pagtataksil. Hindi niya inaasahan na si Qifan ay sasaksakin siya sa likod dahil gusto nitong mag-aral sa ibang bansa. Napansin din ni Liu Chen ang kakaiba. Nag-alala na rin si Qifan at hindi siya makatingin ng diretso sa mata ni Ihailan. Di nagtagal, tinawag sa paaralan ang ama ni Ihailan. Bilang sponsor ng paaralan, nakaramdam siya ng kahihiyan. Sa huli, pinili pa rin ni Ihailan na itago ang katotohanan. Ipinagtapat din niya sa kanyang ama ang laman ng kanyang puso. Sinabing hindi ito ang unang beses na nagnakaw siya ng exam ang kanyang grades noon pa man ay peke. Ginawa niya ito para lang mapaligaya ang kanyang ama. Dahil sa pangyayaring ito, nagkaroon si Ihailan ng batik sa kanyang pangalan at naging usap-usapan ng mga estudyante sa paaralan. Gayunpaman, tungkol sa pag-ugali ni Qifan, pinili pa rin ni Ihailan na patawarin siya. Ngunit natatakot si Qifan na maghiganti si Ihailan, kaya't hinarang niya ito pagkatapos ng klase. Nagkunwaring nagdadalamhati at sinabing hindi niya maintindihan kung bakit niya nilapitan ang guro at lalo na hindi niya inaasahan na magagalit ang ama ni Ihailan sa kanya. Ayaw nang magsalita pa ni Ihailan sa kanya, pinaalalahanan lang niya ito na mag-ingat. Nalaman ni Liu Chen ang tungkol dito, kaya sadyang nagparaya siya kay Qifan upang makamit nito ang unang pwesto at makuha ang exchange program slot. Masigasig pa silang pumili ng regalo para kay Qifan. Gayunpaman, pagkatapos ng paulit-ulit na pagpili, sa huli ay nagpasya si Ihailan na sumulat ng isang love letter para kay Qifan upang hindi ito makadama ng kalungkutan sa ifi. Ngunit diretsahang tinanggihan ni Qifan ang pagtatapat ni Ihailan. Sa huli, umalis siyang mag-isa, naiwan si Ihailan na nakatayo ng tulala. Scene change. Dinala ni Ihailan ang kanyang nakababatang kapatid na babae sa kanyang secret base. Tuwang-tuwa si Liu Chen pagkakita pa lang. Nahagip ng kanyang mata ang computer ni Ihailan. Nang makita ito ni Ihailan, formal niyang ipinakilala ang pinanggalingan ng kanyang high-end na computer. Labis na na-interes si Liu Chen nang marinig ito. Tinanong niya si Ihailan kung maaari siyang madalas na pumunta at maglaro ng mga games gamit ang computer na ito. Inakala ni Ihailan na naghahanap ng dahilan si Liu Chen para makita siya. Hindi niya inaasahan na si Liu Chen gustong gamitin ang computer na ito para makipag-ugnayan sa mother planet niya. Kumuha rin si Ihailan ng bagong bili na movie disc para panoorin nila. Nang makita ni Liu Chen ang eksena ng paghihiwalay ng dayuhan sa kanyang kaibigan sa pelikula, kumagulgol si Liu Chen. Naramdaman niya na baka darating din ang araw na ganoon siya. Nang makita ni Ihailan si Liu Chen na ganito, labis siyang naawa. Walang malay niyang hinalikan si Liu Chen, ngunit hindi naintindihan ni Liu Chen ang kahulugan ng aksyon na ito. Sinabi ni Ihailan na ito ay isang kilos ng pag-alo. Pagbalik sa bahay ni Liu Chen, nakita niya ang kanyang kapatid na lalaki na nakahiga sa sofa na malungkot kaya inalo rin siya ni Liu Chen. Natigilan ang kanyang kapatid na lalaki. Alam niyang nilinlang ni Ihailan ang kanyang inosenteng nakababatang kapatid na babae. Kinabukasan, hinarang niya si Ihailan sa paaralan upang pigilan ang kanyang kapatid na babae na malinlang muli. Araw-araw, ikinakadena ng kanyang kapatid na lalaki ang kanyang kapatid na babae sa tabi niya. Kahit sa paglalaro ng games, kailangan niyang sundan si Liu Chen ng malapit. Gayunpaman, nababagot si Liu Chen. Gusto ring maglaro ni Liu Chen, ngunit inisip ng kanyang kapatid na lalaki na si Liu Chen ay hindi bagay sa mga strategy games na ito. Nang marinig ito ng kanyang kapatid na babae, umupo siya sa tapat ng kanyang kapatid na lalaki at naglaro mag-isa ng larong iyon. Napaubos ni Liu Chen ang buong koponan ng kanyang kapatid na lalaki. Nalaman nilang ang dalubhasa ay nasa internet cafe na ito, kaya nagsimula silang hanapin ang dalubhasang ito. Sa sandaling ito, sinubukan ng kanyang kapatid na lalaki na tumingin sa computer ng kanyang kapatid na babae at nalaman niyang ang kanyang kapatid na babae mismo ang Abu Duur
Duruy, ang alias ng dalubhasa. Tila nabaliw sa tuwa ang kapatid na lalaki at gusto na niyang yumukod at tanggapin ang kanyang kapatid na babae bilang guro. Sa tulong ng kanyang kapatid na babae, tiyak na unlad siya. Ngunit ang mga miyembro ng koponan ay hindi sang-ayon sa pagpasok ni Liu Chen. Upang patunayan ang sarili, pinangunahan ng kapatid na babae ang Thunder Team mula sa ika-negatibo 300 na ranggo upang magtala ng sunod-sunod na panalo, umaakyat sa ika-negatibo 16 na ranggo. Ang kakayahan ni Liu Chen sa strategic na pagpili ng pinuno ay tinawag ng mga netizen na Hell Commander. Nakapasok din ang koponan ni Liu Chen sa finals. Kahit na ang kalaban ay isang malakas na koponan na hindi pa natatalo, sa ilalim ng pamumuno ng kapatid na babae, malinaw na hindi sila kalaban ng Thunder Team. Sa huli, nanalo sila sa kampyonato. Kinabukasan, naglalaro ng school si Abu Duruy. Biglang dumating ang tatay ni Abu Duruy sa klase para tawagin siya. Pumunta si Abu Duruy sa ospital. Nakita niya ang kanyang ina na nakahiga sa kama ng ospital. Nang makita ng ina ni Abu Duruy na dinala ng tatay ni Abu Duruy ang anak, sinaway niya ito. Nag-ingay ang tatay niya at sinabi kay Abu Duruy na low blood sugar lang ang mayroon siya. Ngunit may naramdamang mali si Abu Duruy. Pagbalik niya, tinanong niya ang kanyang kuya. Ang kuya niya, si Hailan, ay tapat na sumagot na nasuri ng doktor ang kanilang ina. May tumor sila sa baga at malapit ito sa isang importanteng ugat ng dugo. Hindi rin naglakas loob ang doktor na mag-opera at makakapaghintay lamang sila na may espesyalista mula sa ospital numero 3 na dumating at magpatingin upang gumaling ang kanilang ina. Nagpasya si Abu Duruy na tumawag upang mag-book ng appointment. Appointment kay espesyalista na iyon, ngunit ang schedule ng espesyalista ay puno na hanggang Hunyo pa ng susunod na taon. Sinabi ni Abu Duruy na napakaapura ng sitwasyon niya, ngunit ang kabilang linya ay nagsabing lahat ng gustong makipagkita sa espesyalistang ito ay apurado rin, pagkatapos ay bigla na lang pinatay ang telepono. Labis itong ikinagalit ni Abu Duruy. Noong gabi, pumunta si Abu Duruy sa ospital para bisitahin ang kanyang ina. Ginamit ni Abu Duruy ang kanyang superpower para suriin ang katawan ng kanyang ina at natuklasan niya na ang paggaling ng kanyang ina ay kakailanganin ng napakalaking enerhiya. Kung ililigtas niya ang kanyang ina, mayroon na lamang siyang 1 buwan para mabuhay. Hindi alam ni Abu Duruy ang gagawin. Kinabukasan, galit na pumunta si Abu Duruy sa ospital numero 3 para hanapin ang espesyalista. Nagtanong siya sa lahat ng tao, pero walang sinuman ang nagsabi kung nasaan ang espesyalista na si Chen. Lahat ay nag-iisip na nagdudulot ng kaguluhan si Abu Duruy sa publiko. Nang makita ito ni Abu Duruy, lalo siyang nagalit at nagpa siyang hanapin siya mag-isa. Nang makita niya ang espesyalista, pinilit ni Abu Duruy na gamutin nito ang kanyang ina. Nagmadaling sinubukan ng nurse at security guard na pigilan si Abu Duruy, ngunit madali niya itong nilampasan. Kaya, inimbitahan si Abu Duruy sa himpilan ng pulisya. Ang ina ni Abu Duruy ay humawak pa ng AV drip at humingi ng tawad para kay Abu Duruy. Naisip niya na dahil sa kanya, kaya nagpakita ng ganoong kapabayaan ang kanyang anak. Labis na nalito ang pulisya at ang nurse nang makita ito. Sa huli, pinili nila ang makipagkasundo. Nang makita ni Abu Duruy na hindi na maaaring maantala pa ang sakit ng kanyang ina, nagpasya si Abu Duruy na gamitin ang natitirang enerhiya upang iligtas ang kanyang ina. Sa sandaling iyon, pinuto ng kanyang kuya ang pagsasalita ni Abu Duruy. Hindi inaasahan, ang espesyalista na iyon ay kusa nang dumating upang gamutin ang ina ni Abu Duruy. Labis na nagulat si Abu Duruy. Lumalabas na ang espesyalista ay naantik sa ginawa ni Abu Duruy, kaya nagpasya siyang labagin ang patakaran at bigyan ng prioridad ang operasyon ng ina ni Abu Duruy. Sa huli, naging matagumpay ang operasyon. Lahat ay tuwang-tuwa at humingi rin ng paumanhin si Abu Duruy. Ngunit, sa daan pa uwi, napansin ni Abu Duruy na may sumusunod sa kanya. Hindi inaasahan, hindi man lang natakot si Abu Duruy. Direkta niyang binalaan ang taong sumusunod sa kanya. Hindi inaasahan ng lalaki na ganoon katapang si Abu Duruy. Nabigla siyang masaktan. Nang makita na nabunyag ang sitwasyon, nagpasya ang lalaki na agawin agad si Abu Duruy. Sa kritikal na sandali, dumating ang kuya ni Abu Duruy sa tabi niya. Nagmamadaling nagpaliwanag ang lalaki na nagtatanong lang siya ng direksyon. Nakita niya na nawala na ang kanyang pagkakataon kaya't napilitan siyang umatras. Pagkatapos noon, biglang naalala ni Abu Duruy na nakita na niya ang lalaki ilang araw bago iyon. Noong panahong iyon, naglalakad si Abu Duruy ng mag-isa sa kalsada. Nang makita ng lalaki si Abu Duruy, sinadya niyang sipain ang bato mula sa ilalim ng sasakyan at nagkunwaring humihingi ng tulong kay Abu Duruy. Nagmadaling tumakbo si Abu Duruy para iligtas siya. Sa labis na pag-aalala, nakalimutan ni Abu Duruy na itago ang kanyang superpower. Sa isang kamay ay binuhat ang sasakyan at sa kabilang kamay ay hinila ang lalaki palabas. Ang kabutihan mismo ni Abu Duruy ang nagpaalam sa lalaki ng kanyang sikreto. Sinimulan siyang subukan ng lalaki. Kailangang magsinungaling si Abu Duruy na mayroon siyang likas na lakas. Siyempre, hindi naniwala ang lalaki sa sinabi ni Abu Duruy. Pagkaalis ni Abu Duruy, tinitigan siya ng lalaki na may tusong tingin. Halatang may pinaplano siyang masama kay Abu Duruy. At talagang, simula noong araw na iyon, araw-araw na sinundan ng lalaki si Abu Duruy sa eskwelahan at pauwi. Sa paglipas ng panahon, napansin din ni Abu Duruy ang lalaki. Noong araw na iyon, pagkatapos ng klase, nagkataon na napansin ni Abu Duruy ang isang grupo ng mga tao na dinukot ang isang babae. Comatose. Kasali rin ang lalaking iyon sa paggawa nito. Isinakay pa nila ang babae sa sasakyan. Kinabahan si Abu Duruy, ayaw niyang isipin ang gagawin nila sa babae. Pagkatapos, sinamantala niya ang pagkakataong ang paaralan ay nagdaraos ng evening social gathering, nagpanggap siyang empleyado ng kuryente at pumasok sa paaralan. Nang makarating sa lugar ng pagtitipon, inutusan niya ang kanyang mga alipores na patayin ang kuryente. Agad na nalubog sa dilim ang buong bulwagan. Ang kanyang isip ay nababalutan ng puot at hindi na niya inisip ang buhay ng iba. Naglabas siya ng lethal weapon at binaril sa kisam. Gusto niyang pilitin na lumabas si Abu Duruy. Natakot ang mga estudyante
estudyante at nagsimulang magtakbuhan. Para sa kaligtasan ng kanyang mga kaklase, si Abu Du'urui ay ginamit ang kanyang superpower para ibalik ang kuryente. Tinutulungan ang mga kaibigan niya na umalis ng ligtas. Pagkatapos, hinanap ni Abu Du'urui ang lalaki. Matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Napakalaki ng tiwala niya sa bago niyang armas, kaya nagpakita siya ng tusong ngiti kay Abu Du'urui. Nagsimula ring maging seryoso si Abu Du'urui. Mukhang isa lang ang makakaligtas sa paghaharap na ito. Unang umatake ang lalaki at umilag si Abu Du'urui sa atake. Hindi inaasahan, napakalakas ng armas ng lalaki at si Abu Du'urui ay tumilapon. Sa mismong sandali na nagkakarga ng enerhiya ang lalaki para sa kanyang armas, akto na sana si Abu Du'urui para tapusin siya. Nang mapansin ni Ihailan na babagsak ang ilaw sa itaas. Para iligtas si Ihailan, ay gumugol si Abu Du'urui ng maraming enerhiya. Sa sandaling ito, nakakarga na rin ng enerhiya ang lalaki. Kailangan gamitin ni Abu Du'urui ang lahat ng natitirang enerhiya niya sa isang atake. Sa kabutihang palad, sa huli ay napatumba rin ni Abu Du'urui ang lalaki. Gayunpaman, siya ay tuluyan ding naubusan ng lakas at naging vegetative state na kumatos ng 3 taon. Pagkatapos ng 3 taon, may isa na namang lalaki na may pinaplano kay Abu Du'urui. Ang lalaki ay nagpanggap na doktor at pumunta sa silid ni Abu Du'urui. Nagbabalak siyang umatake. Mahimbing na natutulog si Abu Du'urui at walang kamalay-malay sa pagdating ng lalaki. Naglabas siya ng kakaibang bote ng gamot, pagkatapos ay kinuha ang syringe. Naghahanda na siyang iturok ang gamot kay Abu Du'urui. Sa sandaling ito, siya ay labis na nasasabik dahil hindi ito ang unang beses na nagpunta siya doon. Noong nakaraan, nagpanggap siyang water delivery staff at pumunta sa silid ni Abu Du'urui. Naghahanda ng umatak kay Abu Du'urui. Sa kasamaang palad, dumating ang ina ni Abu Du'urui sa tamang oras. Nagawa niya lang na tumakbo palayo na may dalang balde ng tubig, naghahanap ng pagkakataon na umatake muli. Mabilis siyang nakahanap muli ng pagkakataon. Tinurukan niya ng gamot si Abu Du'urui, naghahanda ng dalhin siya palayo. Hindi inaasahan, si Ihailan ay nagmamaneho na sa ilalim ng gusali, naghahanda ng umakyat. Mabilis na binuhat ng lalaki si Abu Du'urui sa wheelchair at nagpanggap na nag-aalaga kay Abu Du'urui. Ang kanyang ekspresyon ay lalong naging mahalay. Hindi niya maiwasang isipin kung ano ang gagawin niya kay Abu Du'urui. Itinulak niya ang wheelchair patungo sa pinto ng elevator. Hindi inaasahan, walang sinuman ang nakapansin sa anomalya. Sa sandaling ito, kagagaling lang ni Ihailan mula sa elevator. Nakita niya ang lalaki. Tiningnan lang niya ito ng saglit at hindi pinansin. Pagdating niya sa silid ni Abu Du'urui, napansin niyang wala si Abu Du'urui doon, kaya naisip niya na ang nakasakay sa wheelchair kanina ay si Abu Du'urui. Nagmamadali siyang humabol dahil sa pag-aalala para sa kaligtasan ni Abu Du'urui. Tinalikuran ni Ihailan ang paghabol at nagmadaling sinuri ang kalagayan ni Abu Du'urui. Nakahinga siya ng maluwag nang makita niyang maayos si Abu Du'urui. Gayunpaman, hindi niya alam na tinurukan na si Abu Du'urui ng gamot. Magdudulot ito ng malaking pinsala sa katawan ni Abu Du'urui. Kinabukasan ng inaalagaan ng ina ni Abu Du'urui si Abu Du'urui, bigla siyang nagmulat ng mata. Ang mukha niya ay galit na galit at ang buong katawan niya ay patuloy na nanginginig. Nang makita ng ina ni Abu Du'urui ang kanyang anak na ganoon, nataranta siya at nagmadaling tumawag sa doktor. Nagmamadaling nag-inject ang doktor ng sedative kay Abu Du'urui. Pagkatapos ng ilang minutong pakikibaka, tuluyan ding kumalma si Abu Du'urui. Sinuri siya ng doktor at natuklasan na walang abnormal sa katawan ni Abu Du'urui. Noong gabi, nangyari ang isang himala. Nagising si Abu Du'urui na nakumatos sa loob ng 3 taon. Nagmamadaling ginamit ni Abu Du'urui ang sistema upang iskan ang kanyang katawan at natuklasan na ang kanyang enerhiya ay ganap nang naibalik. Nagtaka si Abu Du'urui kung ano ang nangyari. Kinabukasan nang makatanggap ng balita si Ihailan, dali-dali siyang tumakbo doon. Agad ding nakatanggap ng balita ang kanyang kuya. Nagising si Abu Du'urui. Nang makita nilang gising na si Abu Du'urui, labis silang natuwa. Pagkatapos, sinimulan nilang mag-rehabilitation exercise kasama si Abu Du'urui. Mabilis ding gumaling ang katawan ni Abu Du'urui. Gayunpaman, biglang nagsimulang mawala ng kontrol ang katawan ni Abu Du'urui. Pagkalabas niya ng ospital, ang una niyang gustong gawin ay bumalik sa pag-aaral. Napakalaki ng tiwala niya sa kanyang kakayahan at gusto niyang matanggap agad. Naisip ng punong guro na kung ganoon siya ka-confident, dapat na siyang maging guro at masasayang lang kung magiging estudyante siya. Alam ni Abu Du'urui na mayroon siyang extraordinary ability. Ngunit ang maging estudyante ang dapat gawin ni Abu Du'urui sa kanyang edad. Pagkatapos, upang subukan kung si Abu Du'urui ay isang key Imperial War o hindi, naghanda ang punong guro ng isang espesyal na admission test para sa kanya. Hanggat nakakakuha si Abu Du'urui ng excellent score sa lahat ng asignatura, agad siyang matatanggap sa paaralan. Hindi inaasahan, si Abu Du'urui ay isang exam machine. Nakakuha si Abu Du'urui ng perfect score at matagumpay na nakapasok sa kolehiyo. Mabilis na kumalat ang kwento ni Abu Du'urui sa buong paaralan. Sa unang araw niya sa paaralan, pinag-uusapan siya ng lahat. Kaya, inimbitahan si Abu Du'urui na sumali sa maraming club. Mukhang napakayaman ng buhay kolehiyo ni Abu Du'urui. Sa kabilang banda, sa oras na ito, ang katawan ni Abu Du'urui ay nagsisimulang mawalan ng kontrol. Dali-daling nagtungo si Abu Du'urui sa isang tagong sulok, nakadarama ng matinding hindi pagkakomportable sa buong katawan. Ito rin ang dahilan kung bakit gustong pumasok ni Abu Du'urui sa universidad na ito. Mukhang mayroong misteryosong pinagmulan ng enerhiya sa loob ng universidad na ito na paminsan-minsan ay nakakaapekto sa kanyang katawan. Kailangang mabilis na malaman ni Abu Du'urui kung ano ang nakakaapekto sa kanyang katawan. Subalit, sa sandaling ito,
ito, isang lalaki ang lumapit kay Abu Duurui. Hinila siya sa isang tabi at sinabing alam niyang si Abu Duurui ay isang alien at gusto niyang ibigay ni Abu Duurui ang spiritual energy sa kanya. Nagmadaling sinabi ni Abu Duurui na nagkamali siya ng pagkakakilala. Nang makita na hindi siya maintindihan ni Ihailan, nagduda ang lalaki, isang dayuhan din pala siya at matagal na niyang iniimbestigahan si Ihailan. Sigurado siyang dayuhan din si Ihailan at gusto niyang sumipsip ng enerhiya ni Ihailan para mapilitang magpakita ng totoong anyo. Nagpa siya siyang subukan si Ihailan. Kinabukasan, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hampasin si Ihailan mula sa likod hanggang sa mawalan ito ng malay. Bumagsak si Ihailan sa lupa at nag-alala ang dalawang lalaki. Mabilis silang hinarang ng mga nakakita. Pagkaalis ng dalawang lalaki, tumayo ulit si Ihailan na parang walang nangyari. Dayuhan nga talaga si Ihailan. Pagkatapos, para mapilitang sumunod si Ihailan, ikinulong ng lalaki si Abu Duurui at dinala si Ihailan sa isang liblib na lugar. Ginawa niyang panakot si Abu Duurui para mapasuko ni Ihailan ang kanyang psychic energy. Hindi na nakapagpigil si Ihailan at inilabas niya ang kanyang kapangyarihan. Ang lakas ni Ihailan ay nagdulot ng malalaking alon sa dagat sa paligid. Nang makita ang ganoong kalakas na kapangyarihan ni Ihailan, agad itong natakot. Sa halip na makontrol si Ihailan, naging tapat na tauhan pa niya ang lalaki. Ikinuwento niya kay Ihailan ang lahat ng kanyang nalalaman. Ang bagay pala na nakaapekto sa kanilang mga katawan sa eskwelahan ay ang bato sa Research Institute at makapagbubukas pa ito ng space portal. Kapag nabuksan ang portal, makakabalik na si Ihailan sa kanyang planetang pinagmulan. Nang malaman ito, agad na pumunta si Ihailan sa Research Institute para nakawin ang bato. Biglang napagtanto ni Abu Duurui na baka dayuhan si Ihailan. Upang kumpirmahin ang kanyang hinala, palihim siyang naghanap ng isang psychiatrist para kay Ihailan at nagkunwari na kapatid niya ito. Umupo ang doktor at nagsimulang tanungin si Ihailan. Habang nag-uusap, patuloy na nagpapalit ng wika ang doktor mula sa iba't ibang bansa, ngunit hindi inaasahang si Ihailan ay nasasagot ni Ihailan gamit ang kaukulang wika. Nagsimula na ring pagdudahan ni Ihailan ang doktor. Sa pagkakataong ito, dumating ang isang hindi inaasahang bisita. Hindi niya alam na palihim na nag-imbestiga si Abu Duurui kaya diretsahan niyang ibinunyag ang pagkakakilanlan ng doktor. Noon lang naintindihan ni Ihailan. Galit na galit si Ihailan sa ginawa ni Abu Duurui, kaya wala siyang nagawa kundi umamin sa kanyang kuya na siya ay 200 milyong taong gulang. Gayunpaman, hindi naniwala si Abu Duurui sa sinabi ni Ihailan, kaya tanging ang pagputol ng ugnayan na lamang ang naiisip ni Ihailan dahil hindi sila nabibilang sa isang mundo. Natatakot si Ihailan na baka tuluyan na siyang umibig kay Abu Duurui at maapektuhan nito ang kanyang hindi pa tapos na misyon. Kaya naman itinago niya ang kanyang pagkatao kay Abu Duurui. Ngunit mas lalo namang nahuhulog ang loob ni Ihailan. Pagkatapos, para mabuksan ang space portal at makabalik sa kanyang planetang pinagmulan, palihim na pumasok si Ihailan sa Research Institute para alamin ang kinaroroonan ng bato. Hindi niya inaasahang makikita niya si Kifan na bagong dating mula sa ibang bansa at nagtatrabaho rin sa institute. Hindi lang inutusan ni Kifan si Ihailan na maglinis at bumili ng kape para sa lahat, kundi inagaw pa niya si Abu Duurui kay Ihailan. Hinalikan niya si Abu Duurui sa harap ni Ihailan. Dismayado si Ihailan kay Abu Duurui at umalis siyang nasasaktan. Noong gabi, nalasing si Ihailan at hindi na niya nakilala ang sinuman. Maging ang kanyang kuya ay pinahirapan ni Ihailan. Nang makita ang kanyang kapatid na ganyan, galit siyang pumunta kay Abu Duurui para maningil. Dumating ang kuya at sinuntok sa mukha si Abu Duurui. Pagkatapos maglabas ng galit at kumalma, ipinaliwanag ni Abu Duurui na wala talagang namamagitan sa kanila ni Kifan. Sinabi ni Abu Duurui sa kuya na hinihintay niyang sabihin ni Ihailan sa kanya ang katotohanan kung sino talaga siya. Nang marinig iyon, medyo natataranta ang kuya dahil siya lang ang nakakaalam ng tunay na pagkatao ng kanyang kapatid dito sa lupa. Dali-dali siyang naghanap ng dahilan para umalis. Gayunpaman, nagkataon na nalaman ni Ihailan na nagre-recruit ng tao ang Research Institute para umakyat sa bundok. Hinala ni Ihailan na baka nandoon ang bato kaya nag-apply siya. Hindi niya inaasahan. Nadiskubre ni Ihailan na ang boss sa likod ng Research Institute ay ang ama ni Abu Duurui. Ang ama ni Abu Duurui ay isang matalinong tao at alam niya ang kakayahan ni Ihailan, kaya naman pumayag siyang sumali si Ihailan. Alam ni Ihailan na sa pag-akyat sa bundok na ito, malaki ang posibilidad na mabuksan niya ang space portal at umalis sa Earth. Kaya naman, bumili si Ihailan ng mga regalo para sa kanyang mga mahal sa buhay sa Earth at nagsaya sila sa isang araw bilang paalam. Nakipagkita rin si Ihailan kay Abu Duurui at nakipaghiwalay. Isinauli niya ang regalong ibinigay ni Abu Duurui sa kanya 3 taon na ang nakalipas. Hindi maintindihan ni Abu Duurui kung saan pupunta si Ihailan, ngunit tinanggap pa rin niya ang regalo. Sa ganitong paraan, wala nang anumang ikagagalak pa si Ihailan. Maliban sa Earth, gayunpaman, nakaramdam pa rin si Ihailan ng pagkakasala kay Abu Duurui. Noong nakaraan, sinakripisyo ni Abu Duurui ang kanyang pangarap na mag-aral ng medisina para iligtas si Ihailan na nooy walang malay. Ngayon, hindi na niya ito mababayaran. Tanging isang halik na lang ang ibinigay ni Ihailan kay Abu Duurui bago siya umalis. Gusto ni Abu Duurui na pigilan siya sa huling pagkakataon. Sa puntong ito, nagkaroon na si Ihailan ng damdamin ng tao. Umiyak siya dahil sa sakit. Kahit na naglulungkot siya sa lahat ng bagay dito, may misyon si Ihailan para sa buong lahi. Kahit anong mangyari, kailangan niyang bumalik sa kanyang planetang pinagmulan at magbigay ng ulat sa kanyang mga kababayan. Para mahanap ang bato, bumalik sa kanyang planetang pinagmulan, sumali
si Ihailan, ang dayuhan, sa expedition team ng Research Institute. Hindi inaasahan, ang lahat ng nagparehistro ay mga pangunahing tauhan. Sumama rin si Abu Duurwi kay Ihailan. Hiniling ni Ihailan sa pinuno ng grupo na paalisin siya. Ngunit hawak ni Abu Duurwi ang kahinaan ng pinuno, kaya napilitan itong payagan si Abu Duurwi na sumali. Sumali si Abu Duurwi sa grupo dahil gusto niyang malaman ang layunin ni Ihailan. Pagkatapos maghanap sa kuweba, natagpuan din sa wakas ng expedition team ang bato. Ngunit sa sandaling iyon, biglang dumating ang mga masasamang tao at ang ama ni Abu Duurwi. Gusto nilang agawin ang bato at takpin si Ihailan para sa eksperimento. Sa puntong ito, nakita ni Abu Duurwi ang masamang mukha ng kanyang ama. May dinakip pa ang mga kontrabida na isang dayuhan at pinilit na ituro kung sino ang dayuhan sa kanilang grupo. Pero mas pinili niyang mamatay kaysa sumuko. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang enerhiya sa bato na nagdulot ng kanyang kamatayan. Malapit nang magsimula ang huling labanan nang sinamantala ni Kifan ang kaguluhan at sinira ang mga armas ng mga kontrabida. Sa pinagsamang lakas ng lahat, ginamit ni Ihailan ang kanyang superpower at ginapi ang lahat ng kontrabida. Nagsisi rin ang ama ni Abu Duurwi sa kanyang mga pagkakamali. Gayunpaman, pinigilan ng kuya si Ihailan na paandarin ang bato. Natakot siyang baka mamatay din si Ihailan tulad ng dayuhan kanina. Dahil gustong bumalik sa kanyang planetang pinagmulan, kailangang iaktiba ni Ihailan ang bato. Ito ang nag-iisang pagkakataon ni Ihailan. Wala siyang nagawa kundi itulak ang kanyang kuya at ibuhos ang lahat ng kanyang enerhiya sa bato. Ngunit, hindi nangyari ang himala. Si Ihailan ay malapit na ring mamatay dahil sa pagkaubos ng enerhiya. Nang makita ito ng kanyang tauhan, ibinuhos din niya ang lahat ng kanyang enerhiya sa bato. Gayunpaman, hindi pa rin bumukas ang space portal. Nagalit ang kuya sa sarili dahil hindi niya napigilan si Ihailan at nagalit din siya sa bato na kumukuha ng buhay ng kanyang kapatid, kaya sinipa niya ito ng ilang beses. Hindi inaasahan, biglang bumukas ang space portal at ang kanilang enerhiya ay naibalik agad. Lumabas ang ilang sugo mula sa space portal. Hinihintay ni Ihailan ang sandaling ito sa loob ng 200,000,000 taon. Pagkatapos, umiti si Ihailan at lumingon sa lahat. Sumama siya sa mga sugo pabalik sa Scorpio. Binalikan din ni Ihailan ang kanyang pagkakakilanlan bilang Martian ang Scorpio. Ngayon lang nalaman ni Abu Duurwi na ang kanyang pangalan ay nakaukit na sa Hero Monument sa loob ng 200,000,000 taon. Ang dahilan kung bakit nagpumilit si Ihailan na bumalik ay para ipahayag ang mga pangalan ng 270,000 bayani noon sa buong Alliance at bigyan ng parangal ang mga bayaning ito. Ngayon, natapos na ni Abu Duurwi ang kanyang misyon. Ang mga tao sa ibaba niya ay nagsasaya para sa mga bayani. Pagkatapos ng misyon, dapat na bumalik si Abu Duurwi sa kanyang planetang pinagmulan, ngunit lumingon siya at tiningnan ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan. Nagdesisyon siyang labagin ang kalooban ng kanyang mga ninuno at bumalik sa Earth. Mamumuhay siya sa Earth bilang si Ihailan habang buhay. Masayang masaya ang lahat. Dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood ng video.